Mayamang babae dumalaw sa libingan ng anak, nagulat nang makatagpo ng nalulungkot na waitress at bata. Habang dahan-dahang bumabagsak ang malambing na ulan ng Nobyembre sa sementeryo na nagpapadilim at nagpapasumber sa paligid, nakita ni Jennifer Diaz ang isang bagay na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Nakatayo sa harap ng puting marmol na lapida ng kanyang yumaong anak na si Mario ay isang batang babae na nakasuot ng uniforme ng waitress, may yakap na maliit na batang lalaki sa kanyang mga bisig. Parehong umiiyak na parabang gumuho ang mundo sa kanilang paligid. Natuwa si Jennifer. Pinaigting niya ang kapit sa buklay ng puting liryo na kanyang dinala. Sa edad na 55, siya ang makapangyarihang tagapagmana ng Diaz Industries at hindi niya kilala ang mga taong ito. Ngunit may isang bagay sa tindig ng babae at sa marupok na mukha ng bata na nagising ng isang damdamin sa loob niya. Patawad, mahinang sabi ni Jennifer, ang kanyang tinig ay lumabas ng matalim sa katahimikan ng sementeryo. Ito ay isang pribadong sandali, hindi ka dapat narito. Dahan-dahang tiningnan siya ng batang babae, pula at namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak. Pasensya na po, mahinang bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi ko po inasahan na may darating pa. Sa kabila ng lungkot sa kanyang tinig, may tahimik na lakas na ikinagulat ni Jennifer. Sino ka? Mahigpit na tanong ni Jennifer, ang kanyang instinct bilang negosyante ay gumising. Bakit ka umiiyak sa libingan ng anak ko? Tumingin sa kanya ang maliit na batang lalaki, hindi hihigit sa 4 na taong gulang na may matingkad na berdeng mga mata. Mga mata na agad niyang nakilala. Nakita niya ito sa salamin buong buhay niya, ang eksaktong kulay na mayroon si Mario. Ako po si Angelina Ramirez, sagot ng babae. Pinupunasan ng mukha gamit ang likod ng kamay. At ito si Tyler. Nagtatrabaho ako sa Bell's Diner dito sa bayan. Palagi akong pumupunta dito bawat buwan dahil nag-atubili siya tumingin sa bata bago nagpatuloy. Dahil mahal na mahal kami ni Mario. Nabaligtad ang mundo ni Jennifer. Si Mario ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas sa edad na 28 pa lamang. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, hinanap niya sa bawat sulok ng buhay ni Mario ang mga sagot, ang kalungkutan ng nagtulak sa kanya upang maghanap ng kahulugan. Ngunit hindi niya kailanman nahanap ang ebidensya ng isang seryosong relasyon, lalo na ng isang anak. Paano ibig sabihin? Medyo mahina ang boses ni Jennifer, halos bulong. Tumindi ang ulan, ngunit walang gumalaw. Tumingin si Angelina ng diretso sa mga mata ni Jennifer, may tapang sa kanyang tingin. Si Tyler ay anak niya, mahina niyang sabi, at pinangako ko kay Mario na aalagaan ko siya kahit ano paman. Nahulog mula sa kamay ni Jennifer ang mga liryo na hagis sa basang marmol. 3 taon. Sa 3 mahabang taon, nagluksa siya sa kanyang nag-iisang anak, naniwala na ang kanyang alaala ay natapos na sa kanyang pagkamatay. At ngayon, narito ang isang bata, ang kanyang apo. Isang apo na pinalaki ng isang waitress, namumuhay sa malayo sa yaman at katayuan ng pangalang Diaz. Ngunit may kakaiba sa tingin ni Angelina na hindi tugma sa simpleng mga salita niya. May halong takot, parang may binabantayang lihim na naghihintay na lumabas. Hindi pa alam ni Jennifer na ang sandaling ito ay simula pa lamang ng masalimuot na kwento ng mga lihim at pagtataksil. Kasama ang mga taong pinaniniwalaan niyang pinakamalapit. At kahit mukhang marupok si Angelina, iba ang katotohanan. Ang lakas na dala niya ay magwawalang bahala sa matatag at kontroladong mundo ni Jennifer. Kung naantig ka sa mga kwento ng mga hindi inaasahang lihim sa pamilya at nakakagulat na mga tuklas, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito dahil ang simpleng pagkikita sa sementeryo na ito ay simula pa lamang ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isa sa pinakamakapangyarihang babae sa bansa. 2 linggo matapos ang pagkikita sa sementeryo,
Ginawang parang war room ni Jennifer ang kanyang pribadong silid-aklatan. Ang kanyang elegante at mamahaling mesa na gawa sa mahogany na minanapa mula sa mga henerasyon ay napuno na ng mga papeles mula sa mga pribadong investigador. Bawat pahina ay naglalaman ng bagong detalye tungkol sa buhay ni Angelina Ramirez. At bawat bagong pahina ay nagdudulot ng pag-aalala kay Jennifer. Single, walang ugnayang pamilya, nagtatrabaho ng 2 trabaho, 60 oras bawat linggo para lang mapalaki ang anak, bulong ni Jennifer habang binabasa ang isang ulat. Naninirahan sa isang silid lamang sa maling bahagi ng bayan, walang edukasyon, lampas sa mataas na paaralan. Tahimik na nakatayo si David Santiago, ang personal na katulong ni Jennifer sa tabi ng kanyang upuan. Napanood niya si Jennifer na wasakin ang mga korporasyong bilyonaryo na may mas kaunting emosyon kaysa sa ipinapakita niya ngayon. At ang ina ng bata? Tanong ni Jennifer, pinagmamasdan ang malabong larawan ni Tyler na naglalaro sa isang lumang palaruan. Doon nagsisimula ang kakaiba, sagot ni David, binubuksan ang isa pang folder. Hindi namin makita ang anumang birth certificate, file ng ospital o opisyal na dokumento na nagpapakita kung sino ang nag-anak kay Tyler. Tumigil siya sandali. Parang wala nga siyang ina. Kumatok si Jennifer sa mesa. Tunog na kinatatakutan ng kanyang mga executives. 3 taon na ang nakalipas pagkatapos ng pagkamatay ni Mario. Hinanap niya sa bawat sulok ng buhay nito ang mga sagot. Hindi niya kailanman nakita ang kahit anong palatandaan ng romantikong relasyon, lalo na ng isang anak. I-set up mo ang isang meeting kay Angelina, utos niya para bang hindi pamilyar ang pangalang iyon. Bukas, 2:00 ng hapon, sa opisina ko. Kinabukasan, pumasok si Angelina sa malaking gusali na salamin ang pader na kinaroroonan ng Diaz Industries. Suot niya ang nag-iisang formal na damit na meron siya. Isang damit na nakuha niya sa thrift shop. Ang 60 palapag na tore ay tila dambuhala. Ang makintab nitong pader ay nagbalik ng isang baluktot na imahe niya. Sa itaas na palapag, naghihintay si Jennifer sa kanyang opisina, isang malawak na lugar na may mga bintana na nagpapakita ng buong lungsod. Lahat ng aspeto nito ay dinisenyo para matakot ang mga nakikipagharap at pareho nilang alam yun. Umupo ka, sabi ni Jennifer. Itinuturo ang isang upuan na nakalagay na mas mababa kaysa sa kanya. Kahit na mas gusto kong tumayo, salamat. Ayon sa gusto mo. Binuksan ni Jennifer ang isang folder at mahinahong nagpatuloy. Ginawa ko ang pagsasaliksik ko, Miss Ramirez. 2 trabaho. Walang ipon, naninirahan sa mahirap na kalagayan. Hindi ganun dapat palakihin ang isang anak ng Diaz. Matatag ang tindig ni Angelina, matatag ang boses. Ligtas si Tyler. Mahal siya, inaalagaan siya. Binigyan siya ni Jennifer ng malamig ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sigurado akong ginagawa mo ang makakaya mo, pero karapat-dapat ang apo ko nang higit pa sa makakaya mo. Karapat-dapat siya sa lahat ng kayang ibigay ng pera, malamig na sabi ni Jennifer. At ano ba talaga ang sinasabi mo? Matatag na tanong ni Angelina. Inabot ni Jennifer ang kanyang drawer at kinuha ang isang tseke, itinulak ito sa ibabaw ng mesa. $200,000 bilang panimulang alok. Dadalhin ko si Albert na manirahan sa akin. Makakakuha siya ng edukasyon, lifestyle at kinabukasang nais sana ni Mario para sa kanyang anak. Siyempre, papayagan ka pa ring bumisita tuwing weekend. Tumingin si Angelina sa tseke na parabang ito'y lason. Seryoso ka bang binibili mo ang anak ko? Hindi siya anak mo, sagot ni Jennifer. Ang kanyang makintab na panlabas ay nagsimulang mabasag. Apo ko siya, aking sariling laman at dugo. At maging tapat tayo, hindi niya maibibigay ng isang batang waitress ang lahat ng kaya ng aming pamilya. Napailing si Angelina, ngunit hindi ito dahil sa tuwa. Jennifer, pwede ba kitang tawaging Jennifer? Matalim niyang tanong.
Gusto mong pag-usapan ng pamilya? 3 taon nang tinatawag akong nanay ni Albert. Ako ang yumakap sa kanya kapag natatakot siya. Ako ang nagtuturo sa kanya ng bilang, ang humahalik sa noo niya kapag siya'y may sakit, ang nagbabasa ng kwento bago matulog. Iyan ang tunay na pamilya. Biglang tumayo si Jennifer, sinusubukang muling ipakita ang kanyang kapangyarihan. Nakaharap siya ng matindi kay Angelina. Magagandang salita, malamig niyang tugon. Ngunit ang totoo, halos hindi mo nababayaran ang renta mo. Karapat-dapat si Albert sa mga elite na paaralan, paglalakbay, mga tutor, mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Karapat-dapat din siya sa tunay na pagmamahal, matatag na sagot ni Angelina. Yung pagmamahal na hindi kailanman nakuha ng anak mo mula sa iyo. Tumama ng husto ang mga salitang iyon. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. Nabigla si Jennifer. Paano ka nangahas? Sinasabi sa akin lahat ni Mario, patuloy ni Angelina, kontrolado, ngunit matalim ang tono. Nagsalita siya kung paano mo palaging na-miss ang mga mahahalagang sandali, mga school event, kaarawan, laro, lagi kang nagpapadala ng regalo pero hindi ka dumadalo. Hindi mo gusto si Albert dahil sa pagmamahal. Gusto mo lang siyang gamitin para maibsan ang iyong sariling guilt. Nakatiklop ang mga kamao ni Jennifer. Hindi mo ako kilala. Hindi, sabi ni Angelina, pero kilala ko ang anak mo at alam ko kung bakit tinago niya si Albert mula sa iyo. Inabot niya ang tseke, kalmadong pinunit ito sa gitna at pinabagsak ang mga piraso sa sahig na parang mga sirang pangako. Hindi binibenta ang anak ko. Naging malamig ang boses ni Jennifer. Saka gagawin natin ito sa mahirap na paraan. May impluensya ako na hindi mo maisip, mga abogado, mga investigador, mga tao sa lahat ng sulok ng gobyerno. Mapapatunayan ko sa korte na hindi ka karapat-dapat. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok sa silid, ngumiti si Angelina. Hindi ito ngiting may takot, kundi ngiting puno ng kumpiyansa. At ang ekspresyon na iyon ang nagpahinto kay Jennifer. Akala mo ako ay isang desperadong waitress na madaling durugin, mababang sabi ni Angelina. Pero may mga bagay kang hindi alam tungkol sa akin, tungkol kay Mario, tungkol kay Albert. At kapag lumabas na ang katotohanan, tumigil siya sandali, nakatingin ng diretso sa mata ng bilyonaryo. Sasabihin ko lang na hindi sapat ang inimbestigahan ng mga tao mo. Habang papalabas ng pinto, lumingon siya na may huling mensahe. Oh, at Jennifer, sa susunod na pag-uusapan mo si Albert, ayon na lang sa akin ang mga patakaran, hindi sa'yo. Pagkatapos magsara ng pinto, nanatili si Jennifer sa pagkabigla. Ang mga piraso ng pinunit na tseke ay nakakalat sa sahig. Sa lahat ng taon ng kanyang negosasyon, wala pang nakalabas sa kanya ng ganito na may ganap na kontrol. Ang pinakanakakabagabag sa kanya ay hindi lang ang pagtanggi ni Angelina. Ito ang katiyakan sa likod ng mga salita nito, ang tahimik na lakas sa kanyang mga mata. Para bang kitang-kita ni Angelina ang tunay niyang pagkatao at hindi siya natatakot kahit kaunti. 3 araw pagkatapos noon, tumawag ang matagal ng abogado ni Jennifer, si Richard Suarez, mula sa kilalang firm na Suarez at Associates. At sa unang pagkakataon sa kanilang 20 taong partnership, narinig niya ang totoong pag-aalala sa boses nito. Jennifer, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa custody. Mabigat ang tensyon sa tinig niya. Tumawag sa akin ngayon si abogado ni Angelina Ramirez. Napangiti nang mapanlait si Jennifer. Gamit anong pera, isang rookie public defender. Sa totoo lang, pagtataka ni Richard, kinakatawan siya ng Morrison, Caldwell at Pierce. Halos mahulog ang kape ni Jennifer. Ang firmang iyon ay isa sa pinakamakapangyarihan sa bansa, mga eksperto sa civil rights law na kilala sa hindi pagkalugi ng malalaking kaso. Imposible iyon. Bakit sila interesado sa kanya? Hindi ko alam, amin ni Richard, pero mas malala pa, nakasampa na sila ng legal na mosyon.
Kung susubukan mong kunin ang bata gamit ang puwersa, ituturing iyon na kidnapping base sa socio-economic bias. Pinagsasaluhan ni Jennifer ang telepono nang may lakas na halos mabasag ang receiver. Ginawa na ni Angelina ang kanyang galaw at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa inakala ni Jennifer. Samantala, sa payak na apartment ni Angelina sa mahirap na bahagi ng bayan, isang napakaibang uri ng pagtitipon ang nagaganap. Ang maliit na sala ay puno ng mga taong hindi inaasahan ni Jennifer Diaz na makita roon. Isang propesor sa batas mula sa Columbia University, si Dr. Michael Santiago. Isang investigative journalist na si Gina Torres, kilala sa pag-imbestiga ng korupsyon sa mundo ng negosyo. At nakaupo sa gitna nila ay isang eleganteng babae na nasa kanyang 50, kalmado at kumpiyansa. Malugod siyang sinalubong ni Angelina na may init at malalim na paggalang. Tita Imelda, bati niya niyakap ito. Salamat po sa pagdating. Alam kong mahaba ang biyahe mo mula Chicago, mahinang sabi ni Angelina. Ngumiti ng may init si Imelda Ramirez. Ang matalim niyang mga mata ay kumikislap ng parehong tahimik na tindi na ipinakita ni Angelina sa kanyang pagharap kay Jennifer. Anak, nang tawagan mo ako at sabihin na panahon na, inalis ko agad ang lahat ng appointments ko. Matagal na tayong naghintay para sa araw na ito. Naglaro si Albert ng kanyang mga laruan sa carpet, hindi batid ang usaping magbabago ng buhay na nagaganap sa paligid niya. Naupo si Doktor. Santiago sa tabi, binuksan ang makapal na folder na puno ng mga dokumento at litrato. Angelina, maingat niyang sabi, sigurado ka ba? Kapag umusad tayo, wala nang baliktanaw. Malalim ang bulsa at malakas ang impluensya ni Jennifer Diaz, lalaban siya ng buong lakas. Tumingin si Angelina sa kanya nang may tahimik na kumpiyansa. 3 taon akong naghanda para dito, tugon niya. Bawat klase ng batas na tinapos ko tuwing gabi, bawat libro na pinag-aralan ko, bawat koneksyon na nabuo, lahat iyon para sa sandaling ito, para kay Albert at para kay Mario. Tumingin si Gina Torres mula sa kanyang laptop. Maalab at organisado ang ebidensyang nakalap mo. 3 taon ng mga mapanlinlang na gawain ng Diaz Industries, mga suhol sa politika, paglabag sa paggawa, nakatayo kayo sa matibay na kaso. Nakatayo si Imelda sa tabi ng bintana, nakatanaw sa payak na tanawin ng lungsod. Naniniwala si Jennifer na ang kanyang yaman ay panangga sa mga kahihinatnan. Wala siyang alam na matagal mo na siyang binabantayan. Dinodokumento mo ang bawat kahina-hinalang kontrata, bawat pag-iwas sa buwis, bawat hindi etikal na desisyon. Dahil sa kanya, natutunan kong lumaban ng matalino, dagdag ni Angelina. Tita Imelda ay nagturo ng batas pang negosyo ng 3 dekada sa University of Chicago. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kaalaman, dahil iyan ang isang bagay na hindi kailanman maaalis sa'yo. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Angelina. Si Jennifer iyon. Ano ba talaga ang plano mo? Malakas ang boses ni Jennifer mula sa speaker. Morrison, Caldwell and Pierce, paano nakakakuha ng firm na iyon ang isang waitress na gaya mo? Kalmadong inilagay ni Angelina ang tawag sa speaker para marinig ng buong silid. Jennifer, binalaan na kita, may mga bagay tungkol sa akin na hindi mo pa alam. Walang pakialam sa mga paandar mo, nanginig ang boses ni Jennifer. Apo ko si Albert at walang katapusang yaman ang akin. Ako ang mananalo. Nagpalitan ng tingin si Angelina sa kanyang grupo, saka ngumiti ng kalmado. Patuloy kang iniisip na pera lang ang kapangyarihan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mas malakas pa? Ano naman yon? Napahiya si Jennifer. Katotohanan, sagot ni Angelina ng simple. Napailing si Jennifer at tumawa ng mapait. Hindi binabayaran ng katotohanan ang mga mamahaling abogado. Hindi, sang-ayon si Angelina. Pero ang katotohanan tungkol sa kung paano mo itinayo ang kumpanya mo sa pandaraya, suhol, at pagsasamantala,
Mahalaga ang katotohanan iyon sa tamang mga tao. Sandali namang nanahimik ang kabilang linya. Nagbibiro ka lang, mahina nang sabi ni Jennifer. Ngunit hindi na ganun katiyakan ang tinig niya. Iniabot ni Angelina ang telepono kay Gina. Si Gina Torres mula sa Metropolitan Journal ang gustong makipag-usap sa iyo. Magandang hapon, Miss Diaz. Professional ang boses ni Gina. Nagtatrabaho ako sa isang kwento na nagsisiwalat ng mga hindi etikal na gawain ng kumpanya. Nais kong bigyan ka ng pagkakataon na sagutin ang mga paratang na aming natuklasan. Hindi nagsalita si Jennifer at agad pinutol ang tawag. Ngumiti si Imelda ng buong pagmamalaki. Angelina, mahusay ang natutunan mo. Huwag kailanman umatake ng direkta kung pwede mo silang maloko sa gilid. Sinara ni Dr. Santiago ang kanyang briefcase. Matibay ang plano natin sa batas. May mga naunang kaso na pumabor sa mga magulang na nagmamahal kahit pa mababa ang kita o edukasyon. At may 3 taon tayong ebidensya, dagdag ni Gina. Mga peking kumpanya, hush money, mga lihim na kasunduan, sapat para sirain ang reputasyon niya. Yumakap si Angelina kay Albert. Ngumiti ang bata sa kanyang pagtulog, inosente at hindi batid ang unos na papalapit. Hindi lang para kay Albert ang laban na ito, mahina niyang sabi. Para ito sa bawat ina na sinabing hindi sapat ang pagmamahal. Para sa bawat pamilyang nawasak dahil sa mayaman na akala niya'y karapat-dapat siyang kunin ang gusto niya. Lumapit si Imelda at marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Angelina. Ipagmamalaki ka ng iyong ina, anak. Palagi niyang sinasabi na ang tunay na kayamanan ay nasa kaalaman at walang makakakuha niyon mula sa iyo. Inalagaan niya ako nang namatay ang mga magulang ko, paliwanag ni Angelina. Tinuruan niya ako na hindi ang pinanggalingan ang nagtatakda ng kinabukasan. At pagdating sa pagtatanggol sa mga mahal mo sa buhay, handa kang lumaban. Biglang tumunog muli ang telepono, si Richard Suarez, ang pangunahing abogado ni Jennifer. Miss Ramirez, formal niyang panimula, handa na ang kliyente ko na mag-alok ng bagong proposal, $500,000 at supervised visitation rights. Tumingin si Angelina sa kanyang mga kakampi na tahimik na umiling. Ginoo Suarez, matatag niyang sagot, sabihin mo kay Jennifer na hindi for sale si Albert, hindi kahit sa $250,000, hindi sa kahit anong halaga. Huminga siya ng malalim. At ipaalam mo sa kanya ito, may 48 oras siya para itigil ang lahat ng legal na aksyon laban sa amin. Kung hindi, pinahaba niya ang saglit. Sa Lunes ng umaga, ilalathala ng The Metropolitan Journal ang buong salaysay tungkol sa mga tiwali sa Diaz Industries. At sigurado akong interesado ang IRS sa ilan sa mga dokumentong nakuha namin. Matapos tapusin ang tawag, tumingin si Gina sa kanya ng may paghanga. Handa ka na ba sa susunod na mangyayari? Kasi kapag lumabas ang istorya, gagamitin ni Jennifer ang lahat ng kayang gawin laban sa iyo. Tumingin si Angelina kay Albert na tahimik nang natutulog sa kanyang mga bisig. Ipinaglaban ko ang nakaraang 3 taon na alam kong darating ang araw na ito, mahina niyang sabi. Akala ni Jennifer na hindi siya matitinag dahil sa pera niya, pero hindi pa siya nakaharap ng taong naghanda ng matagal. Tumayo si Dr. Santiago, kinukolekta ang mga huling dokumento. Sige, simulan na natin. Isusumite natin ang petisyon bukas ng maaga. Nasa ating panig ang batas, sabi ni Dr. Santiago. Lumihis si Imelda at marahang hinalikan si Angelina sa noo. Tandaan mo anak, malambing ang boses niya. Maaring nasa kanila ang lahat ng pera sa mundo, pero tayo ang may katotohanan. Pagkaraan ng gabi, habang tahimik na natutulog si Albert sa kabilang kwarto, binuksan ni Angelina ang isang baul na matagal niyang inilak. Nasa loob nito ang kanyang mga personal na kayamanan, mga diploma mula sa Night Law School, mga sertipiko mula sa mga management program,
mga sulat ng papuri mula sa mga respetadong propesor at sa pinakailalim, isang lumang litrato. Ipinapakita nito si Angelina na nakatayo sa tabi ni na Mario at isang batang babae na maputi ang balat. Larawan na hindi kailanman nakita ni Jennifer Diaz. Larawan na nagpapaliwanag hindi lang kung sino ang ina ni Albert, kundi kung bakit ginugol ni Angelina ang mga taon ng paghahanda para sa labang ito. Walang ideya si Jennifer kung gaano kalaki ang pagkakamali niya sa pag-aakala na mababaliw niya si Angelina. Hindi niya pa alam na ang paghihiganti ay hindi laging kasabay ng sigawan o karahasan. Minsan, ito ay may kasamang plano, pagtitiis at perpektong timing. Ang sandali na lumalabas ang matagal nang nakatagong lihim at winawasak ang mga makapangyarihang nagsikap na itago ito. Ang laban para sa kustodiya ay simula pa lamang. Ito ang unang hakbang sa isang mas malaking laro na tahimik na sinimulan ni Angelina noong araw na namatay si Mario. At ngayon, ang larong iyon ay sisira hindi lang sa imahe ni Jennifer, kundi sa buong imperyo niyang itinayo sa kasinungalingan. Sa Lunes ng umaga, nagising si Jennifer na nanginginig ang telepono niya. 37 missed calls. Nasa labas na ng kanyang kwarto ang kanyang personal assistant, si David, maputla at nanginginig, may hawak na tablet. Jennifer, nanginginig ang boses, kailangan mong makita ito. Iniabot niya ang device. Sa screen ay nagliliwanag ang front page ng The Metropolitan Newspaper. Imperyo ng Pandaraya, Diaz Industries nahaharap sa krisis matapos lumabas ang mga dokumentong nagpapakita ng dekadang korupsyon. Nawalan ng lakas si Jennifer sa tuhod, umupo siya ng malakas sa gilid ng kama, stunned. Sa ilalim ng headline ay mga pahina ng ebidensyang nakasasakit. Mga scam contract na may peke at pirma, patunay ng ilegal na bayad sa mga opisyal ng gobyerno, mga nakatagong bank transfer at detalyadong ulat tungkol sa money laundering. Bawat pahina ay unti-unting winawasak ang imperyong pinagtrabahuhan niya ng buong buhay. Paano nila nakuha ito? Mahina niyang bulong habang nag-i-scroll ng hindi makapaniwala. May mga litrato mula sa mga meeting na akala niya ay hindi matutunton, mga audio recording ng mga pribadong pag-uusap, mga leak na hindi niya maipaliwanag. Tumunog ulit ang telepono niya, si Richard Suarez yon. Jennifer, diretsong sabi, ito ay isang sakuna. Naglabas na ng warrants ang IRS, papunta na ang mga FBI agents sa iyong tahanan. Huminga siya ng malalim. Pati ang SEC ay huminto na sa pag-trade ng stock ng Diaz Industries. Lahat ay bumabagsak. Pinagsaluhan ni Jennifer ang telepono nang may lakas na halos mabasag ang receiver. Agad niyang tinawagan si Angelina, nanginginig ang mga kamay sa galit. Ikaw! Sigaw niya ng saglit na sumagot si Angelina. Ikaw ang gumawa nito. Paano mo nagawa sirain ang buhay ko? Magandang umaga, Jennifer. Kalmadong tugon ni Angelina. Ang tono ay parang mahinang hangin sa isang tahimik na umaga. Akyat ko na nakita mo na ang mga headline. Sisiraan kita, banta ni Jennifer. May kapangyarihan pa ako. Gagamitin ko lahat ng kagamitan ko. Anong kagamitan? Pinutol ni Angelina ng mahinahon. Dahil base sa mga alerto ng balita na nakikita ko, pinutol na ang access mo sa mga account mo 15 minuto ang nakalipas. Nagdali-dali si Jennifer papunta sa computer, desperadong nag-login sa kanyang bank account. Access denied, access denied, access denied. Hindi pwedeng nangyayari ito, bulong niya na hindi makapaniwala. May isang bagay na hindi binanggit ng mga investigador ko, dagdag ni Angelina. Si Gina Torres, hindi siya nag-iisa, kasama niya ang mga eksperto sa investigasyon ng financial crime. Bawat peking dokumentong pinirmahan mo sa loob ng 2 dekada na subaybayan. Sa telebisyon, ipinakita ang footage ng mga reporter na nakapwesto sa labas ng Diaz Industries Tower.
Ang mga manggagawa ay palabas ng gusali, dala ang mga kahon, nagtatapos ang kanilang mga trabaho habang ang pangalan ng gusali ay ipinalalabas sa mga balitang pambansa kasama ang mga headline ng iskandalo. Nanginginig ang mga kamay ni Jennifer. Bakit? Tanong niya nang mahina at wasak ang boses. Bakit mo ginawa ito sa akin? Kalmado ngunit puno ng kapangyarihan ang tugon ni Angelina. Dahil hindi ka kailanman nagmalasakit na alamin kung sino ang ina ni Albert. Natutulala si Jennifer. Ang pangalan niya, sabi ni Angelina, ay Teresa Diaz. Naputla ang mukha ni Jennifer. Hindi pwede, bulong niya. Pwede naman, sabi ni Angelina. Si Teresa ay anak ni Carlos Diaz. Pinsan mo, ang pinsan mong niloko mo noong 1,975 para agawin ang bahagi niya sa kumpanya. Biglang dumaan ang mga alaala. Si Carlos, bata at masigasig, nagtiwala sa kanya, pumirma ng mga dokumentong inimbento niya, ang pagkakagalit, ang pagkatakwil sa kanya sa pamilya. Dahil sa iyo lumaki si Teresa na mahirap, dagdag ni Angelina. Ngunit sa kolehiyo, nakilala niya si Mario. Naging magkasintahan sila. Hindi niya kailanman sinabi kung sino siya talaga. Natatakot siyang itaboy mo siya sa buhay ni Mario tulad ng ginawa mo sa kanyang ama. Naalala ni Jennifer na minsan nabanggit ni Carlos ang isang anak na babae. Matagal na panahon ang nakalipas bago siya nawala sa kanyang mundo. Nang mamatay si Teresa sa panganganak, lumapit si Mario sa akin, sabi ni Angelina. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Teresa at hiniling niya sa akin na alagaan si Albert kung sakaling may mangyari sa kanya. Halos hindi makapagsalita si Jennifer. Alam ni Mario, ginugol niya ang huling buwan ng buhay niya sa pag-iimbestiga sa lahat ng ginawa mo. Nangolekta siya ng mga file, nag-record ng mga tawag, nagtipon ng mga patunay. Bago siya namatay, ibinigay niya lahat sa akin. Pinakiusapan niya akong maghintay, lumaban kapag panahon na. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Jennifer ang mga FBI vans na parating. Ang aksidente, mahina niyang bulong. Hindi lang ito aksidente sa sasakyan, kalmadong sagot ni Angelina. Natuklasan ni Mario ang isang money laundering ring na konektado sa mga delikadong tao. Plano niyang ilantad ito at saka nawala siya. Ang mga taong inarkila mo para ayusin ang gulo mo, mahinang sabi ni Angelina, sila ang dahilan kung bakit patay ang anak mo. Parang bala ang tumama kay Jennifer ang mga salitang iyon. Hindi ito aksidente. Namatay si Mario dahil natuklasan niya ang katotohanan, ang mga krimen mo, ang kasakiman mo. Hindi lang niya nawala ang anak niya, hindi sinasadyang siya ang naging dahilan ng kamatayan nito. Si Albert ang huling lehitimong Diaz, dagdag pa ni Angelina. Si Teresa ang legal na tagapagmana ng yaman na ninakaw mo. At ngayon, na-freeze ang mga account mo at nawasak ang imperyo mo kay Albert na ang lahat ng dapat ay kanya. Bumunyi ang mga mabibigat na yapak sa hagdan, malalakas na boses mula sa ibaba. FBI, buksan nyo. 3 taon mo nang pinlano ito, sabi ni Jennifer. Sa wakas na unawaan ang lalim ng determinasyon ni Angelina. Tinuruan ako ni Mario ng isang mahalagang bagay, sagot ni Angelina, na ang pagtitiis ang susi sa tunay na katarungan. Bawat kurso na kinuha ko, bawat koneksyon na ginawa, bawat ebidensyang iniligtas, lahat yon para dito. Pumutok ang pinto, pumasok ang mga ahente ng federal, may dalang mga papeles. Jennifer Diaz, mahigpit na sabi ng isa, aresto ka dahil sa tax evasion, panlilinlang at kriminal na pagsasabwatan. Habang kumakatok ang malamig na posas sa kanyang mga pulso, narinig ni Jennifer ang huling salita ni Angelina. Lalaki si Albert na may alam sa katotohanan. Malalaman niya na ang tunay na katarungan ay maaaring magtagal, pero palaging dumarating. Naghihintay ang mga kamera sa labas. Ipinalabas sa milyon ng footage ni Jennifer na nakaposas. Sa loob ng ilang oras, gumuho ang makapangyarihang imperyong kanyang pinamunuan ng mga dekada.
Pagkaraan ng araw, umupo si Angelina sa bangko sa parke. Pinapanood si Albert na tumatawa habang nag-slide sa palaruan. Tumunog ang kanyang telepono. Si Imelda iyon. "Anak, nakita ko ang lahat. Ano ang nararamdaman mo?" Ngumiti si Angelina habang pinapanood si Albert na tumakbo. Parang nakapahinga na si Mario. Parang lalaki si Albert na may alam na ang pamilya niya ay para sa katarungan, hindi paghihiganti. Ang natutunan ni Jennifer ng huli na ay hindi lang si Angelina isang determinado na waitress. Siya ay tagapangalaga ng isang ninakaw na pamana. Isang babae na ginawang tahimik na pagpaplano ang pinaka-eksaktong kilos ng katarungan na nakita ng marami. Ang Millbrook Women's State Prison ay ibang mundo sa makinis na opisina na minsang pinamunuan ni Jennifer. Nagsusuot ng orange jumpsuit. Ngayon ay gumagawa siya sa laundry room, kumikita ng $2 at 50 sentimo kada oras. Hindi ito napansin ng sinuman. "Diaz," tawag ng gwardiya, "may bisita ka." Inaasahan ng isang abogado o mamamahayag, pumasok si Jennifer sa silid at nagulat nang makita si Angelina na elegante ang suot na navy blue na suit na higit pa sa kinita ni Jennifer sa kalahating taon. "Dumating ako para magbalita," kalmadong sabi ni Angelina. "Katatanggap lang ni Albert sa Phillips Academy, parehong paaralan na pinuntahan ni Mario, buong scholarship." Naramdaman ni Jennifer ang kakaibang pagkiling sa dibdib. Ito ba ay pride? Pagsisisi? "Bakit mo ako sinasabi nito?" tanong niya. "Dahil siya pa rin apo mo at dahil may tanong si Albert kung kaya bang maging mabuti ang masamang tao." Nag-pause si Angelina. "Sabi ko sa kanya, nakadepende kung talagang gusto nilang magbago." Inilabas niya ang isang folder na puno ng mga larawan. Si Albert na masiglang nakangiti sa kanyang school uniform. "Natututo siyang tumugtog ng violin," dagdag niya. "Tulad ni Mario, sabi ng guro niya, may talento siya." "Paano mo nagawa lahat to?" mahina tanong ni Jennifer. Nagbago ang ekspresyon ni Angelina na naging payapa. "Ibinalik ng korte ang perang ninakaw mo mula sa pamilya ni Teresa. Ngayon si Albert na ang lehitimong tagapagmana ng tunay na ari-arian ng Diaz." Umupo siya ng bahagya. "Parang ironic, di ba?" Pumikit si Jennifer. "At ano naman ang nakuha mo rito?" tanong niya. "Naibigay ko kay Albert ang hindi mo naibigay kay Mario," sagot ni Angelina. "Isang tahanan kung saan ang pagmamahal ay nauuna kaysa kayamanan." Tumayo si Angelina, kalmado ngunit puno ng layunin ng boses. "Nakamit ko rin ang kapayapaan ng pagkakaalam na nakapahinga na sina Teresa at Mario." "At si Albert?" halos bulong ni Jennifer. "Mahal siya," sabi ni Angelina, "at iyon lang ang talagang mahalaga." Sa Connecticut, isang batang lalaki ang tumatakbo sa hardin ng kanilang bahay sa tabi ng lawa. May hawak na violin case. Nakaupo si Angelina sa porch. May MBA diploma na nakasabit sa likod niya. Nakangiti habang pinapanood siya. "Nanay, pwede ba kitang tugtugan?" tawag ni Albert. "Siyempre anak," malambing niyang sabi. "Gusto kong marinig yan." Madalas bumisita si Imelda Ramirez, nagbabahagi ng mga kwento ng pamilya na isang araw ay ipapasa ni Albert. Isang araw, sinabi ni Angelina sa kanya, "Tinuruan ako ni Tita Imelda na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi sirain ang kalaban, kundi bumuo ng isang bagay na napakaganda hanggang sa hilingin nilang sana'y bahagi sila nito." Lalaking-lalaki si Albert na alam na ang kwento niya ay hindi itinayo sa puot, kundi sa tapang, sa dignidad, na habang ginagamit ng iba ang kapangyarihan para hatiin at kontrolin, pinili ng pamilya niya ang katotohanan at pagmamahal. Sinubukan ni Jennifer bilhin ang apo niya, pero ang pamilya ay hindi binebenta. Ito ay itinayo sa pagmamahal, sakripisyo at presensya. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ni Angelina ay hindi sa pagbagsak kay Jennifer, kundi sa pagbuo ng kinabukasang hindi na mauulit ni Albert ang mga pagkakamali ng mga nauna sa kanya.
Isang kinabukasan kung saan ang kulay ng balat o yaman ay hindi sukatan ng halaga. Kung saan ang tunay na kapangyarihan ay hindi mula sa kontrol, kundi mula sa pagkatao. At kung saan ang pagmamahal, tunay, walang kondisyon na pagmamahal, ay ang pamana na karapat-dapat iwan. Naranasan mo na bang may nagtangkang maliitin ang halaga mo dahil sa pinanggalingan mo? Sabihin mo sa amin sa comments kung paano mo pinatunayan na mali sila. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming makapangyarihang kwento na nagpapakita na ang pamilya ay binubuo ng pagmamahal, hindi pera. Dumarating ang katarungan sa mga naghihintay at walang imperyo na itinayo sa kasinungalingan ang tatagal magpakailanman.